Welcome back mga kamaster, and for today's video ay magko-color reband and Brazilian Botox tayo at ang kulay na gagawin natin ay inspired by Beanie Mika. Pero bago yan ay huwag kalimutang isubscribe ang ating munting channel. Pindutin ang notification bell button at piliin ang all para maging updated ka sa mga video na ginagawa ko. So let's go mga kamaster. At andito na tayo ngayon sa ating location mga kamaster, at yan, chine-check up na natin mabuti yung buhok ni madam. So twice a year to nagpapariban sa akin si madam, at nagsawa na siya sa kulay na lagi namin ginagawa na blonde. So gusto niya naman mag-red ngayon, kaya ngayon umpisahan na natin ang check up. You never go back? Oh, hindi ka na makakabalik totally. Once you go black, you can never come back na lang? Oo, hindi ka na makakabalik sa brand masyado. Ano naman mangyari yan? Kasi kapag once na binubura natin yung red pigment, nahihirapan tayo ibalik yung ma-wash out siya, hindi pala ibalik, ma-wash out. Kasi ang red kasi yung pangalawa sa pinakamahirap burahin. So once na red ka na, ibig sabihin, red ka na. Red? Hindi na. Ay! Ayan. Ay, ano ba yun? Joke lang! So ang unang ginawa natin dito mga kamaster is nag-base color muna tayo dahil meron na siyang regrowth na 6 month. So kailangan natin siyang i-blend ngayon. Ang ginamit naman naming hair color dito mga kamaster is nasa level 8. Pagkatapos naman natin ma-applyan ngayon lahat mga kamaster is ibababad natin siya ng mga 30 minutes. At dito ay niretouch na natin at minulsify na natin yung roots area. Hindi na natin niretouch dito yung ends, at pagkatapos nating ma-applyan yung roots ay binabad natin ng mga 15 to 20 minutes at pinabanlawan na rin natin. At dito naman ay nag-undergo na kami sa reband at hindi na natin pinatuyo dito yung buhok. Wet application tayo dito mga kamaster para maiwasan nating makasunog doon sa part na sumusobra tayo ng lagay ng gamot. Mas mabilis ang pag-apply ng gamot natin dito mga kamaster. Tandaan lang natin na kapag hair color treated ang client na ire-reband natin ay kailangan natin mas bilisan ang pag-apply ng gamot. So mabilis lang ang processing time nito mga kamaster. Sa nakikita nyo is parang straight na yung buhok niya rito at talagang process na siya. So pagkatapos natin dyan ma-double check ay pinabanlawan agad natin. Ginamitan natin ng conditioner yung dulo dito mga kamaster para maiwasan nating manlagkit yung buhok. So bear into your mind na alam na natin kapag binanlawan natin to ay medyo malagkit. Kaya i-conditioner natin yung ends. Sa pagpaplansya naman dito mga kamaster is manipis lang ang sectioning natin dito at gumamit kayo ng plansya na maganda yung init. So yung gamit ng init na plansya na gamit natin dito mga kamaster is around 220 to 230 Celsius. At kung mapapansin nyo dito mga kamaster, dalawa yung plansyang gamit natin dito. Isang malaki saka isang maliit. Kasi yung maliit na plancha, ginagamit natin yan para sa roots. At yung makapal naman is para mas mapabilis yung pagpaplansya natin.
Pagkatapos naman natin ngayon magplancha mga kamaster is pina-cool down natin siya ng mga 15 minutes. At pagkatapos niyan ay in-applyan natin ng neutralizer. At nag-proceed na tayo dito mga kamaster sa target natin na red. So ang level ng red na ginamit natin dito is 6.45. So ang mixing ratio na ginawa ko dito is 1:1 at 6% developer. Pagkabanlaw natin dito mga kamaster is pinashampoo natin at dinry natin siya ng mga 50%. So yung shampoo mga kamaster is nakakatulong yan para ma-open yung cuticle pores at para mas madaling makapasok yung ating Brazilian Botox. So yung Brazilian Botox na gamit natin dito is yung Sakera Band Brazilian Botox. Para yan sa mga color treated, yung mga highlighted at yung mga frizzy hair, magandang gamitin yan dyan. At ang way ng application natin dito mga kamaster is kahit medyo makapal okay lang at wag lang natin kakalimutang i-comtro ng maayos para mas dumulas siya. At wag natin titipirin yung product, lagyan natin ng mas maganda at wag din yung sosobra na sobrang bula dahil mamaya kapag nag-blower tayo nito ay medyo magiging masakit sa mata. Pero ang kagandahan ng Brazilian Botox ng Keraband is hindi siya masyadong ma-effect sa mata. At ang way ng application natin dito mga kamaster, huwag natin kakalimutang mag half inch away dahil hindi maganda tumama to sa scalp. Pagkatapos naman natin ngayon maibabad ng 1 hour dito mga kamaster ay i-blower na natin siya ngayon gamit ang aking paddle brush. So huwag naman masyadong blower na blower, yung parang padadaan na lang natin ng init para mas mapabilis siyang matuyo. Ngayon naman, tapos na natin siyang patuyuin mga kamaster, ay paplansyahin na natin ulit siya. So ang init ng plancha na gamit natin dito mga kamaster is around 180 degrees Celsius or in Fahrenheit, mga nasa around 370 to 380 Fahrenheit. Pagkatapos natin magawa lahat ng procedure mga kamaster, so hindi natin to babanlawan ng mga 3 days dahil sa reband niya. After 3 days naman ay hindi tayo magsa-shampoo dito at conditioner lang yung gagamitin natin. At yung conditioner na gagamitin natin mga kamaster is yung hiyang sa atin para mas maganda yung result niya. So hanggang dito na lang ang ating video mga kamaster at sana meron tayong napulot na procedure dito at technique at mga method. So ito yung kanyang final result. And don't forget to follow and subscribe our channel para mas ganahan pa tayo gumawa ng mga ganitong content. Maraming salamat mga kamaster. Hanggang sa muli. Bye-bye!